Sino ba naman ang makakalimot sa clutch layup na ito ni Derek Fisher noong 2010 NBA Finals? Na ultimo si Kobe Bryant ay hindi makapaniwala dahil sumabay pa ang tatlong bigating player ng Boston Celtics. Well, siguradong naaalala nyo pa ang mamang ito mga idol. Kilala siya sa kanyang mga clutch 3-pointer at mga game-winning buzzer beater. Dahil naging isa rin siya noon sa pinagkakatiwalaan na point guard ng mga kupunan, lalo na sa kanyang pamatay na clutch 3-pointer. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng 5-time NBA champion, ang 6'1" point guard na si Derek Fisher. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1996 NBA draft nang mapabilang si Derek Fisher bilang 24th overall pick. Los Angeles Lakers select Derek Fisher from the University of Arkansas at Little Rock. Siya ay pinili nga noon ng koponan ng Los Angeles Lakers at sa draft na yon mga idol ay nakasabay niya ang batang-batang si Kobe Bryant. Nakalaunan nga ay naging kakampi niya sa koponan ng Lakers. Well, sa kanyang rookie season ay naging backup point guard siya ng koponan dahil ang starting point guard noon ng mga panahon na yon ng Lakers ay si Nick Van Exel. Kaya naman nabibigyan lang siya ng maiksing minuto sa loob ng court. Siya ay nagkakaroon lang noon ng 11.5 minutes playing time per game. Kaya mababa din ang kanyang output na umaverage lang ng 3.9 points at 1.5 assists per game. Ngunit ganun pa man mga idol ay sinuwerte naman siya sa napuntahan niyang koponan dahil isang top contender ang Lakers noon. Na-acquired din kasi nila noon ang big man na si Shaquille O'Neal. Sila ay pumwesto noon sa 4th seed na nagkaroon ng 56-26 win-loss record. Kaya sa unang season pa lang niya sa liga ng NBA ay nakaranas na nga itong maglaro sa playoffs. Ngunit dahil kalakasan noon ng koponan ng Utah Jazz ay naging sakit sila ng ulo ng Lakers dahil nagtagpo sila noon sa semifinals ng playoffs at tinaob nga sila ng Jazz noon na umabot lang ng Game 5. Sa kanyang pangatlong season sa koponan ng Lakers ay mas nabigyan na ito ng mahabang minuto sa loob ng court dahil trinade na kasi ng koponan noon si Van Exel kaya mas nabigyan ng pagkakataon si Fisher para may pamalas ang kanyang husay bilang point guard ng koponan. Well, malakas na talaga ang Lakers noon mga idol eh. Yun nga lang ay talaga may nakakatapat silang mas mahusay sa kanila dahil sa playoffs naman ito ay hanggang semifinals lang ang inabot nila. Ang masaklap pa mga idol ay winners lang din sila noon ng koponan naman ng San Antonio Spurs. Ngunit nabiguman ng Lakers at si Derek Fisher sa kanyang tatlong season sa liga. Sa kanyang pang-apat na season naman mga idol nang pagharian na ng tuluyan ng Lakers noon ang liga ng NBA. Dahil sa season ito 1999-2000 season ang simula ng dynasty ng Los Angeles Lakers. Well, sa tulong na din ni Derek Fisher sa koponan ay pumesto nga sila noon sa number 1 seed na nag-record ng 67-15 win-loss record. Hindi lang yan mga idol dahil nagpatuloy ang kanilang paghahari hanggang playoffs. Dahil sa round 1 pa lang nang patawbi nila ang malakas na koponan ng Sacramento Kings, muntik naman nilang walisin ang Phoenix Suns sa semifinals. At sa Western Conference Finals nang pinadapa nila ang Portland Trail Blazers. Kaya sa unang pagkakataon ng karera ni Derek Fisher ay nakatuntong nga siya sa NBA Finals na nakaharap naman ang koponan ng Indiana Pacers na pinamumunuan ni Reggie Miller. Naging maganda naman ang kanilang naging bakbakan kontra Pacers pero mas nanaig pa din ang lakas ng koponan ng Lakers noon mga idol. Kaya naman nakuha nga dito ni Derek Fisher ang kanyang unang kampeonato sa kanyang karera. Well, bagamat supporting role lang ang ginampanan ni Derek Fisher sa koponan ay hindi naman may kakaila mga idol na malaki ang naitutulong niya sa koponan. Mapa-opensa man yan o depensa. Katunayan itong season ng 2000-2001 ay tumalon dito ang kanyang stats sa 11.5 points per game at 4.4 assists per game na natili silang nasa itaas sa Western Conference na nag number 2 seed dahil ang San Antonio Spurs ang siyang nag number 1 seed sa season ito. Pero pagdating naman sa playoffs noon mga idol, ang masasabi nating isa sa pinakahalimaw na playoff run noon ng Los Angeles Lakers dahil mula round 1 hanggang Western Conference Finals lahat ng kanilang mga nakatapat mga idol ay winalis nilang lahat ito ng walang kahirap-hirap. At sa NBA Finals kung di sila natalo sa Game 1 noon ng Philadelphia 76ers ay nawalis din sana nila ito. Kaya naman dito ay nakuha nga ni Derek Fisher noon ang kanyang pangalawang kampeonato. Ito ang back-to-back champion ng Lakers. 2001-2002 season ay ang 3-peat NBA champion ng Lakers at ito ang pangatlong kampeonato ni Derek Fisher. Well, kung yung nakaraang playoff run nila mga idol ay winners nila ang mga nakabanggaan nila sa playoffs. Sa pagkakataon naman ito ay ang nakalaban nila sa NBA Finals ang New Jersey Nets ang kanilang winalist sa NBA Finals. Kaya walang kahirap-hirap nga na nasungkit noon ng purple and gold ang kanilang 3-peat NBA champion. Well, naputol nga ang championship streak ng Lakers sa sumunod na season dahil tinalo
tinalo sila ng San Antonio Spurs sa semifinals. Pero yung 2003-2004 season ay nang subukan muli ng Lakers na umakyat sa tuktok ng Western Conference. Dito mga idol, nang ma-acquire pa ng Lakers ang dalawang veteranong superstar na si Payton at Malone. At dahil sa pagpasok ni Payton sa Lakers bilang point guard ay ginawang shooting guard noon si Fisher na naging backup ni Kobe. Kaya muling bumaba ang kanyang output noon sa koponan. Pero sa semifinals ng playoffs ay isang memorable na laro noon para kay Fisher mga idol. Dahil sa Game 5 ng semifinals kontra San Antonio Spurs, nang magawa niya dito ang kanyang game-winning buzzer beater na nagpalamang sa kanila sa serye. 0.4 seconds mga idol sa kanyang mabilis na paghagis ng bola ang siya palang magpapanalo sa kanila noon. Well, tinalo nga nila noon ang Spurs at muli silang nakarating sa NBA Finals na nakaharap naman ng Detroit Pistons. Ngunit hindi nga lang sila pinalad na makuha ang kampyonato mga idol dahil tinalo sila ng Pistons noon na umabot lang ng Game 5. Well, after ng kanilang pagkatalo sa Pistons, July 15, 2004 nang pumirma ng 6-year deal, $37 million contract si Fisher sa Golden State Warriors. Dalawang season siyang naglaro sa koponan ng Golden State at dito niya nakuha ang kanyang highest scoring average sa kanyang karera. Ito'y matapos siya magtala ng 13.3 points per game. After ng dalawang season niya sa Warriors 2006-2007 nang matrade naman siya papuntang Utah Jazz. Isang season naman siya naglaro sa Jazz pero memorable ang kanyang nilaro noon sa semis ng playoffs mga idol. Dahil sa kanyang clutch 3-pointer ay umabanti noon ng Jazz hanggang West Finals. Yun nga lang ay natalo sila ng Spurs sa Western Conference Finals. 2007-2008 season na magbalik Lakers si Derek Fisher bilang starting point guard ng koponan. Nakasama naman niya dito si Pau Gasol at Kobe Bryant. Sa kanyang pagbabalik at sa tulong niya ay muli nga nakarating noon ng Lakers sa NBA Finals. Ngunit tinalo nga lang sila noon ng Boston Celtics. Pero sa sumunod na season lang mga idol, 2008-2009 season nang muling pag-arian ng Lakers noon ng liga mga idol. Muli silang nakarating sa NBA Finals at nakaharap naman noon ng Orlando Magic. Well, sa Game 4 ng kanilang bakbakan ay napaka-memorable ng laro na yun para kay Fisher. Dahil siya na ang nagpwersa para mag-overtime, siya pa ang nagpanalo noon sa laro dahil sa kanyang dalawang clutch 3-pointer. Kaya nakuha nga niya noon ang kanyang pang-apat na kampyonato. 2010 NBA Finals naman nang kunin nila ang back-to-back champion. Sa finals na ito mga idol, ang pagkakataon nilang makabawi sa Boston Celtics. Well, sa Game 3 ng kanilang serye nang magawa niya dito ang clutch and one layup na nagpanalo sa kanila. Well, take note mga idol, tatlo ang sumabay sa layup niyang ito. Kaya ganun na lang na hindi makapaniwala noon si Kobe sa ginawang ito ni Fisher. Well, nakuha nga nila ang kampyonato noon at yun nga ang panghuling kampyonato ni Derek Fisher. March 15, 2012 sa edad niyang 37 years old nang itrade na naman siya ng Lakers papuntang Houston Rockets. Pero without even playing sa koponan ng Rockets ay winave nga siya ng koponan noon. After naman maklear ang kanyang waiver sa Rockets ay nakapirma pa siya sa Oklahoma City Thunder. 20 games lang ang nilaro niya dito pero sa sumunod na season ay pumirma naman siya sa Dallas Mavericks. Well, nangailangan kasi noon ang Dallas ng point guard dahil na-injury ang kanilang point guard na si Darren Collison. Pero after 9 games ay na-injury nga itong si Fisher na patellar tendon sa kanyang kanang tuhod dahil doon ay nirelease siya ng Dallas. February 25, 2013 na makabalik pa siya sa OKC. Well, hindi na rin siya masyadong napapakinabangan noon dahil sa kanyang edad mga idol. At sa 2013-2014 season, ang huling season na nilaro ni Fisher sa koponan pa rin ng OKC. Nakalaro pa siya ng buong 82 games noon mga idol bilang backup shooting guard. Ngunit sa edad niyang 39 years old noon ay napakababa na ng kanyang output sa koponan at hindi na rin nakatuntong pang muli sa NBA Finals. At after ng season na yun ay tuluyan na nga nagretiro si Derek Fisher sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Derek Fisher sa liga ng NBA?